And hello guys, welcome back to a new video. Right, this is Maxi. So ngayon, assalamualaikum sa ating mga kapatid. So ngayon mayroon akong babahagi sa inyong mga mga tricks and tips para sa araw na ito. Mayroon pa akong dito, Brave Tick na iPad. Yung mga ganitong model, medyo sa ngayon di pa masyado supported sa ibang ibang tools. At saka kahit sa Octoplus, hindi siya supported, pero subukan natin. Well, actually ang problema nito is sa FRP or Google account. Hindi siya supported sa Octoplus. Mayroon ng mga free tools na pwedeng magamit nito dito. Pero yung mayroon ako dito ngayon sa Octoplus, so i-unlock natin siya gamit ang Octoplus. So sa Octoplus, hindi siya supported. Walang Brave na model sa Octoplus FRP tools. Hindi ko lang na-try sa iba kung mayroon. Wala siya dito. So kung mapansin nyo, hindi siya supported. So bigyan ko ng tips kung paano siya unlock gamit yung Octoplus. So, bago ang lahat, kailangan natin malaman muna yung CPU ng unit. So, sa mga normal na ginagawa namin dati, kailangan malaman yung CPU sa loob. So, buksan natin siya. Saka i-check yung CPU sa loob. Yun na yung pinaka-basic na pwedeng gawin natin. Or, pwede rin sa software. Merong option ito na malaman mo kung ano yung software niya, para subukan natin ito. Off muna natin. Then press volume up and volume down. Yung model nito is Brave Tick siya. So off muna natin yung hold muna natin yung volume up and volume down, then insert cable. Saan mo to? Ganito. So, ganyan. Then, insert cable para mag-boot sa Qualcomm. Sana mag-boot sa Qualcomm, pero pag hindi, kailangan natin buksan sa loob. May mga bootkey kasi yung mga ganitong model, ganitong iPad. Sana. So, hindi siya papara sa bootkey. So, wala tayong ibang option guys. Buksan natin saka i-check yung CPU sa loob. Kung anong CPU siya para ma-select natin mamaya. So, buksan muna natin. Okay lang yun kahit naka-on. Kaya naman natin yung turn off mamaya. Ang dali lang pagbukas nito guys. Ganyan lang. Pero ingat lang kayo, baka mabasag yung LCD. Tsaka kailangan nyo nung iba yung pag-iingat dito kasi mahal yung LCD nito. I mean, hindi naman siya gaano kamahal. Pero kung pag bukas mo at saka mag-abuno ka, yan yung mahirap. Konti na lang yung singil mo, abunado ka pa. So, i-off natin. Pakita ko sa inyo na yung problema nito sa FRP. So yan. Tayo natin na mag-load.
So yan, Google account siya. Kalimutan ng may-ari yung password. So turn off muna natin. Turn off. So yan. So para ma-check yung CPU nito, mayroong mga iPad na dito na nakalagay yung CPU ID nya. Ito yung CPU ID nya, o yung CPU, pangalan ng CPU sa loob is C9832E plus C plus 1. Yan yung ano nya, pangalan ng CPU nya. Pero mayroon namang iba na nasa loob mismo. So bali, gawin mo, i-open mo lang to. Pero ingat lang kayo guys sa pag-open kasi mamaya baka mag-short. Instead na maayos pa masira. So para ma-confirm natin yung ano niya, CPU niya, Spectrum siya, yan. Spectrum na 9832E. May version 1 ito, version 2, version 3 at saka version 4. So sarado natin. Dapat yung pagkabit nito is sakto. Kasi pag magkamali ka dito, mag-grounded siya. Mag-ground siya. So, kailangan tama yung pagkabit nito ng shield dito ulit. So yan, nakakabit siya ng maayos. So ngayon, alam natin yung CPU niya sa loob. Kasi once na nag-unlock tayo ng FRP nito, pag mali yung CPU, madidid yung unit, mamatay siya. So pwede natin isarado to. Kasi alam natin yung CPU. SC9832F yung CPU niya. So sarado na natin. Hindi lahat ng Brave pareho yung CPU. Yung iba din na version. Kaya need nyo i-check sa loob. Pero pag ganito lang siya na tab, malamang na the same CPU lang din. Pero may mga Brave na iba-iba yung CPU. So scroll natin. Okay. So ngayon alam na natin yung version niya. So dito sa Octoplus, punta tayo sa General Reset FRP method. Tapos select natin yung Qualcomm Synalim. Hanapin natin dito kung supported siya or hindi. Kung hindi naman, custom, pwede sa custom. Pero kailangan nyo yung agent file. So yung model natin kanina is ito, 9832E. So mas safest dito is dito tayo magsimula sa pinakamataas para safe tayo. Mamaya baka nasa version 3 ito or version 2 at saka mag-write yung firmware, mamatay yung unit. So okay lang sa mataas kahit paano, walang problema. So in short, upgrade lang siya. So ngayon select natin yan, then press and hold volume down or volume up, depende mamaya. So click natin reset. Lalabas naman yan dito kung ano yung instruction. So either volume up or volume down. So yan yung CPU natin, selected model since na hindi supported sa Octoplus. So ito, select natin, ganito lang. Yan, na-detect. Hold natin. Pwede natin bitawan. So yan, resetted successfully na siya. So remove natin yung cable, saka power on yung unit. Sana mag power on, kasi once na hindi, wala, patay ang unit.
So yan, nag-power on siya. Pero sa mga ganyan na sistema, mas maganda na sa taas mag-umpisa. So check natin kung unlock na yung FRP. Medyo basag-basag na yung LCD nito pero gumagana pa naman. Yun, activate na, kala ko hindi pa. So yan, activate na siya. Hindi na humingi ng Google. So yan, skip lang tayo. So yan, tanggal na yung Google account. So success yung pagtanggal natin. So sana may natutunan naman kayong aral dito sa video natin. And of course, wag niyong kalimutang i-like kung nagustuhan yung video ko, and i-dislike naman kung hindi, or comment kayo down below, sagutin ko sa comment section. Maraming salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo dito sa video natin. Thank you guys, and see you on the next one.